Magandang buhay mga kaibon. Yan. At matagal tayong hindi nakapag-upload ng ating mga video sa ating mga lovebird. At ayun nga, bali pag-uusapan nga natin yung mga sakit ng ibon natin na kailangan mong malaman. Yan. Wag natin ito baliwalain. Yan. Kasi nga at ito'y mahalaga na dapat nating malaman at lalong-lalo na sa mga newbie na nag-iibon. Yun nga, bago nga natin pag-uusapan yung ating yung mga sakit, kung bago nga kayo sa aking YouTube channel ay pa-like, share and subscribe na lang po ng aking YouTube channel at pa-share na rin po ng mga video natin na naka-upload para yung mga bagong pasok dito sa aking YouTube channel at mga bagong nag-ibon ay mapanood din nila ang aking mga tips and advice sa pag-aalaga ng ibon. Welcome back mga kaibon. Pag-usapan na natin yung mga sakit ng ibon natin na kailangan mong malaman. Huwag natin itong babaliwalain. Nabubulol ako sa words na yan. Baliwalain. Huwag natin itong babaliwalain kasi nga ito'y dapat nating malaman at kung ano nga ang mga rason or sanhi at paano nga natin maiiwasan ang mga sakit nga nito sa ating mga ibon. Yan. Bali meron akong 6 na sasabihin ng mga sakit dapat nga natin malaman sa pag-aalaga nga ng ibon at ito'y kung ano nga mga rason at kung paano nga natin maiiwasan ng mga sakit na to. Bali 6 yan ang sasabihin ko. Bali number 1 ay yung pagkakalbo ng ating mga ibon. Yun nga yung kung makikita nyo yung ibon natin pag nakakalbo, ang papansin nyo nakakalbo at hindi nila maiwasan nga yan pagka kinukut-kut nila at nakakalbo nga at yun nga, ano nga ang rason nun kung bakit nga nila nagagawa yun na kalbuhin yung sarili nila at bunutin yung mga balahibo. Yan. Merong 3 rason yan kung bakit nga nila nagagawa. Yun nga, number 1, bali kung stress nga yung ibon natin. Yan. Mapapansin nyo pag stress ang ibon nagiging ito'y matamlay at nagmumukmok sa gilid lang. Yan. Obserbahan nyo na kung nga ito'y ganun ay stress nga ibon yan at saka pwede nga silang magbunot nga ng mga balahibo nila. Yun nga, pangalawa nga na rason ay yung nabuboard sila, yung nalulungkot. Yan, yung wala silang magawa sa kanilang sarili. Ayun nga, na boring halimbawa pag walang kasama or laging binubuli. Yan. Tapos pangatlo, skin irritation naman. Ayun nga, at pag meron nga silang mga kuto at mites, pansin nyo palagi silang nangangati, yung kutkot ng mga
balahibo nila ay hindi natin alam meron na palang kuto or mites. Yun nga, paano nga natin naiiwasan yung pagkakalbo na yan, ay bigyan natin sila ng makukot-kot, yung talagang pagkakabisihan nila na hindi nila magawa yun sa kanilang mga balahibo, maibaling dun sa ibibigay natin material or pagkain. Yan, pwede natin bigyan sila ng cattle bone, mineral blocks, yan, okay. At saka pwede rin na sprayan natin sila ng pangtanggal ng mites or kuto. Yan, ako kasi dito sa aking ibunan, bali ang ginagamit ko malatayon. Yan, lagi kong ini-spray yan, weekly ako nag-spray niyan para at least prevention din sa kanila. At ngayon, sa panahon ngayon mainit, siyempre naandyan yung maraming mga nagliliparan ng mga kuto or mites. Yan, pwede rin nating paliguan ng washout. Yan, may mga nabibili naman sa pet shop niyan at washout or malatayon. Yan, ayun yung paano nga natin maiiwasan. Yan, ayun ang ibibigay natin sa kanila. Ayun mga kaibon, dito na tayo sa number 2 na sakit ng ibon natin na kailangan natin malaman. Yan, bali number 2, respiratory infection. Yan. Ano nga ba ang respiratory infection at ano nga ba ang mga rason nito kung bakit nga nagkaka-respiratory infection yung ating mga ibon? Yan, merong dalawang rason ay yung sipon sa tag-ulan. Yan, mapapansin nyo pag tag-ulan talaga ay uso ng sipon ng ating mga alagang ibon. At yun nga, minsan napapansin natin na laging basa nga yung mata nila. May mga sipon na nga talaga. At saka pangalawa, bacterial and viral infection. Yan. Paano nga ba natin ito may iwasan na magkaroon nga sila ng respiratory infection? Yan ay dapat bigyan natin sila ng mga gamot. Yan, like yung mga pangkontra sa sipon or kung ano man ang mga sakit na dumapo sa kanila. Ako kasi ang binibigay ko rito sa kanila pag merong sipon or nagdudumi yung kanilang mga ipot ay Betracin at saka Bitmento. Ayun yung talagang ginagamit ko dito sa aking ibunan, ang Betracin at Bitmento. Yan, para maiwasan nga natin yung respiratory infection. Yun na, doon na nga tayo sa pangatlong sakit ng ating mga ibon na kailangan natin malaman ay yung malnutrition and vitamins deficiency. Yan. Ano nga yung malnutrition at vitamins deficiency? Kapag napapansin nyo yung inyong mga ibon or ating mga ibon ay pag ito'y medyo nagiging matamlay na, wala nang ganang kumain, ay nangukulangan na sila ng vitamins sa kanilang mga katawan. Halimbawa, siyempre lagi tayong nagbibigay ng mga patuka sa kanila. Pag pure seeds talaga ang binibigay natin ay medyo nababawasan yung kanilang mga nutrition sa kanilang mga katawan. Kasi nga pag pure seeds lang, siyempre kung doon tayo magpo-focus at hindi naman ito talaga nakapagbigay ng masustansyang pagkain sa kanila, siyempre ito ay mababawasan nga yung kanilang nutrition sa ating mga ibon. Paano nga natin ito maiiwasan na maging malnourished na sila o nababawasan ng kanilang vitamins sa kanilang mga katawan?
ay magbibigay tayo ng mga gulay. Yan, mga masustansyang gulay. At ang gulay na alam natin na masustansya. At siguradong babalik yung sigla nila at saka lakas na pagkain. Siyempre, alternate din ang pagbibigay niya. Kailangan natin magbigay ng malunggay at dapat magbigay din tayo ng mga vitamins sa kanila. Bali, ang talagang binibigay ko rito ang mga vitamins yan, vitamin ko, hindi ko inaalis talaga yan dito sa akin kasi tested na yan, naandyan na lahat yung mga sangkap na yan, na naandyan ang amino acid, nandiyan ang vitamins, nandiyan ang probiotics, lahat ng sangkap niyan na para makuha ang mga binibigay na benepisyo. Bitmen Pro ang talagang dapat na ibigay. At yun nga, nandun na nga tayo sa pang-apat. Bali, pang-apat na sakit ibon natin na kailangan nating malaman. Bali, number 4 ay yung pagtulis ng kanilang mga tuka. Yan, kung makapansin nyo, di ba, pag mahaba, sobrang haba na ng kanilang tuka, yun yung mahihirapan na silang kumain. Siyempre, hindi agad nila makukutkot yung seeds or mga gulay kasi nga sobrang haba na nung kanilang tuka. At pwede rin silang maging yung hindi na makakain kasi nga mahirapan silang siyempre paano nga ito masusolusyonan at maiwasan yung paglaki nga niyan. Pwede natin silang gupitin. Yan. Pwede natin gupitan pero siyempre kailangan marunong kayo, hindi yung kailangan ang magpuputol. Siyempre baka madisgrasya sumagad yung pagputol. Kailangan meron kayong isang kasama na talagang marunong magputol ng mga tuka ng ating mga ibon. Yan. At saka yun nga yung paano nga ito magsolusyonan. Siyempre bigyan natin ng mga yan, yung mga pwede nilang yung makukutkot para pagka inano na yung nabawasan na yung kanilang tuka ay pwede natin bigyan ng ng cattle bone, mineral blocks or pwede na yung uling. Yan, uling talagang nangat-ngatin nila yan o kaya magbigay kayo ng yung grits. Yan, mas maganda yan sa kanila, paborito rin nila yan at talagang magustuhan nila yan. Kailangan ilagay nyo yan din sa kanilang mga kulungan. Yung panglima naman ang sakit nga na dapat natin malaman ay yung egg binding. Ano nga ba yung egg binding? Yung merong naiwang itlog or ba na nagpare sila tapos yung hen mag-iitlog hindi makalabas sa kanyang puwet at yun nga yung pwedeng ikamatay nung babae ibon pag hindi nakalabas yung itlog nila at mostly puro talaga babae ang na magkakasakit na ganyan yung natawag na sapola, yung pagbukol ng puweta. At yun nga, ano nga yung rason nun kung bakit nga gano'n hindi na ilabas nga yung kanilang itlog ay yung kakulangan ng ng calcium sa katawan. Yan. Tapos katabaan ng sobra sa binibigay natin pagkain. Siyempre tumataba nga yung hen at pag may itlog yan at hindi mailabas, yun ang nangyayari sa pola. Kaya yun nga, paano nga natin ito maiwasan dahil nga dyan sa
egg binding na yan, yung pagtabanga ng ibon natin, ay improve natin yung diet nila. Bawasan ng mga pagkain na ibinibigay natin, like yung mga seeds. Ayan. Kailangan seeds niya, walang ano yan, walang canary, walang sunflower. Yun kasi yung nakakataba sa kanila. Yung canary, tsaka white millet, tsaka red black millet, ay okay yan. Pero bawasan natin. Kung nagbibigay tayo ng 2 takal na seed sa kanila, gawin natin isa para hindi ito maging sangnihin ng egg binding, lalo sa mga babae. Sila talaga yung tinatamaan ng sakit na yan. Sobrang katabaan. Saka pwede natin silang bigyan din ng gulay. Yan, kapalit ng mga seeds. Yan, pwede bigyan ng malunggay, pechay, kangkong, talbos ng kamote. Pwede natin bigyan ng mais. Yan, yung mga talagang treats na sa kanila. At lakihan din natin yung kulungan nila. Siyempre kung ang kulungan nila single cage, hindi sila makapag-exercise. Kailangan natin bigyan ng malaking cage yan, double cage o triple cage. Basta malaking kulungan na nakakalipad-lipad sila. At yun nga, hindi sila mabilis tumaba kasi nga nag-exercise sila, kalilipad-lipad. Yun nga yung mga dapat natin tandaan. Yung pang-anim, yung last na sakit na dapat natin malaman sa ating mga ibon, yung parasite. Ito yung hindi nakikita, hindi natin nakikita ito kasi nga naandun to sa yung yung katawan, nasa loob. At paano nga natin ito maiwasan or rason. Yun nga, magkakaroon ng parasite na yan, yung sa mga maduduming lugar. Paano nga natin maiwasan ay dapat malinis yung kanilang kulungan. Tapos nandiyan yung malinis din ng kanilang patukaan at tubigan. Para makaiwas tayo sa mga parasite na yan nasa katawan. Yung mga bula-bulate, mga ganyan. Tapos pagbibigay din tayo ng malinis sa tubig. Katulad niyan sa kulungan, kailangan yung mga dumi-dumi nila, linisan yan. Tapos yung food tray nila kailangan malinis, walang mga dumi. Tapos pagka magpatuka ka, kailangan mo rin linisan yung pinagkainan nila. Tsaka lagi natin papalitan yung kanilang tubigan kasi nga pag yun nadumihan at nainom nila, yun nakakapasok sa loob na naman ng katawan nila. Tapos ang last nyo, bigyan natin sila ng dewormer. Pwede magbigay nga ng deworming every 2 weeks. Every 2 weeks ang pagbibigay ko. Bali ang ginagamit yung dewormer sa kanila, yung hammer. Nahalo ko lang sa tubig. I-dissolve ko lang sa tubig, tapos ipapainom ko sa kanila. Ayun nga, hanggang dito na lang mga kaibon. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman. Yun nga sa mga sakit na nakuha ng ating mga ibon. At kung nagustuhan nyo nga yung aking ginawang video, ay pa-like, share, and subscribe na lang ng aking YouTube channel. At pa-share na lang itong mga video ko na in-upload. Ito na lang mga kaibon. Sana meron akong naibigay sa inyo mga tips at mga dapat iwasan para hindi magasakit ang ating mga ibon.
Dito lang mga kaibon. Salamat sa inyong panonood at pakikinig sa aking ginawang video. Yan, pa-comment na lang kung nagustuhan niyo po yung aking video. At kung may mga katanungan kayo about sa pag-iibon, i-comment nyo na yan po sa comment section. Yan, maraming salamat.